Guys, may bagong loan app sa Google Play Store ngayon. Hindi ko alam kung na-notice nyo na itong si Mada Pera Loan App. Nagpapautang daw siya as high amount of up to 28,000 pesos. Easy payout daw, no collateral needed. So, only one ID lang daw po yung kailangan nila. And then, mabilis lang daw ma-approve dito. 60 seconds lang daw, diba? So, ang kapa. So, lahat po ng ito is nag-base lang din ako dito sa kanyang pa-ad sa Google Play Store. Anyways, kaya ko siya nalaman because of my viewer, no? So, sabi niya, Mami Yam, pa-review naman daw si Mada Pera. So, shoutout nga po pala kay at maybe Grace Marble Run, no? So, thank you for this info. Well, alam niyo naman, kapag mga bagong loan app, no? So, ako muna yung susubok dito. Kaya kung bago ka pa lang dito or bago mo pa lang siya na-encounter, stay tuned ka muna dyan. Panoorin mo muna yung video ko para magkaroon ka ng idea or maging aware ka sa loan app na ito kung bet mo pa rin siyang utangan. Well, anyways, before I start, disclaimer lang, no? This video is not sponsored by this loan app or anything that I mentioned in this video are not sponsored po. This is purely based on my experience. Gusto ko lang po siyang i-share sa inyo for your awareness at para magkaroon kayo ng heads up or ideas regarding this loan app before trying. Well, the moment po na nag-inform sa akin yung viewer ko na yon na may bagong loan app, hinanap ko nga agad siya. Nakita ko dito sa may pinakababa na may green logo siya na may Mada Pera dito and I thought ito na yon. Meron na po siyang mga ratings and reviews, no? So, may nakapag-try na. Pero konti pa lang po yung nakapag-downloads nito. Nasa 1,000 plus pa lang as the moment that I'm trying this loan app, ha. So anyways, tinignan ko po itong description po ng app dito sa app details na dito sa Google Play Store. Ano nakalagay po dito no na all loans under the Mada Pera platform are funded by Senior Lending Incorporated, which is yun daw yung may SEC registration. So visit ko kaagad yung SEC website, guys. Tinignan ko po itong si Senior Lending Incorporated. Kung nandun siya sa list of recorded online lending platform po, kasi dapat nandun siya kasi loan app po ito online loan app po ito. So upon visiting po, no, hindi ko siya makita po doon. Well, I found out po pala na-release lang pala itong app na ito last July 2025, pero bakit ngayon lang siya na-notice? So maybe nawala rin siya. At nung bumalik siya, no, fresh na fresh, nag-update siya last September 25, 2025. So, bagong-bago ito, bagong balik or bagong palit ng loan app, let us see. But anyways, kahit wala po siya sa SEC website, dahil gusto ko po siyang itry for your awareness, no, in-install ko po yung app, dinownload ko po yung app, and then dito guys, we need to agree their privacy policy po, and then as well as we need to allow po na ma-access yung ating SMS and camera. Dalawa lang yung hinihingi niya, medyo limited. Anyways, in-agree ko siya for me to proceed. Nandito po sa dashboard niya, nagpapautang nga siya ng up to 28,000 pesos. Meron siyang long term dito at APR, pero hindi ko kasi masyadong pinapansin to guys kasi hindi naman siya reliable. Malalaman na lang natin upon application. Well, kinlik ko po itong apply now. Then here po, I need to input my mobile phone number. So right away guys, kinlik ko itong next step. And then nagpadala po sila sa akin ng verification code. And to my surprise guys, ang nagpadala po ng code sa akin is si Mada Loan App. Alam ko familiar na kayo dito, hindi ito si Madali Loan ha, iba si Madali Loan at saka si Mada Loan. Na-feature ko na po ng twice itong si Mada Loan App na under po kay iFund Lending na currently po, ito po yung nakaregister sa list of recorded lending platform sa SEC website. So nasa active list pa din po siya, license to operate pa din po siya. So do you think ba na iisa sila kasi siya yung nagpadala so ibig sabihin siya din ito? Well, medyo confusing doon, no? Kaya mahalaga po, panoorin niyo po yung video para aware kayo dito. Kasi may mga details po sa application na hindi tayo makakapag-proceed once po na hindi po natin alam yung kanilang hinihinging information. Kaya keep watching guys before trying this loan app. Well, anyways, siya naman nagpadala sa akin ng OTP. So, in-enter ko po siya and then may SMS permission dito na in-authorize ko din po, no, for me to proceed. And then right after po nito is I need to provide the ID information that they need. So, ito po yung mga kailangan po nilang IDs po. So, halos lahat naman meron tayo nito. And for me, I choose my PhilHealth ID. Then here po, I need to take a photo of my ID po. And then right away po niyan, I need to manually input po the ID number, my full name, and my birthday. And then after that, this is followed by the basic information. So, nangangailangan po sila ng degree of education, civil status, number of children's current address po, and residences, and then monthly salary nandito na rin. Then yung employment industry. So, sa employment industry po, don't worry. Kasi kahit tayo ay housewife or unemployed po, is okay lang sa kanila yon kasi no income proof naman sila. Don't worry, declaration lang naman talaga ito. Wala naman talaga tayo isasubmit na supporting documents nito. Well, after filling up the basic information po, so next po is the contact person na po. Tatlo po yung hinihingi po nila dito, no? Dalawang relative, and then isang friend and co-worker. Well, ito po is pwede tayo mag-manually fill up. Pwede rin po tayo mag-direct sa ating phone book list kung ayaw natin mag-manually fill up dito. And then guys, as you have noticed po, dito sa baba, meron nakalagay Facebook username. Alam niyo naman, sa isang loan app, kapag nagre-require sila ng Facebook po, medyo red flag yun. Kasi alam naman natin, no, yung social media shaming ngayon na pinopost
po sa'yo kapag di tayo nakabayad or what. So, mahirap na kasi, no? Whereas, kailangan po nating mag-provide ito. Mandatory po siya, hindi siya optional. And then, kung ayaw nyo mag-provide or you are not confident providing the honest Facebook username po, no? You can put a none or NA na lang po dito. Basta lang po, ma-fill upan siya. Kasi hindi po tayo makapag-proceed sa next step kapag hindi po siya ma-fill upan. And right after po nito is the payout channel or the withdrawal method na po ito. So, meron silang mga choices dito like e-wallets and bank accounts po kung ano yung pipiliin natin. For me, dahil loan up po ito, usually sa GCash ko po pinapasend. And then dito guys, so makikita nyo, may transfer fee po siya na 80 pesos po. So, ito po ay kakaltas naman yon sa loan offer natin. Usually, ganun siya. Kaya ngayon pa lang, alam na natin na hindi buong matatanggap yung ating loan amount dito. Well, anyways, pinili ko si GCash. Well, dito pala, make sure po na tama yung GCash account or yung ating withdrawal account dito, no? Kasi in case kasi na mag-auto-disburse siya or masendan tayo yung ating loan offer, at least naman sa atin darating, hindi sa iba or maling account number yung nilagay natin. Well, right after nyan po is evaluating na po siya. So, antayin ko lang po yung resulta, guys, kasi nakalagay po dito, no? Manual review underway. So, the result daw is within 12 hours daw. So, I'll wait kasi nakalagay manual daw manual review siya. Hindi ko rin alam, guys, kung auto-disbursement siya, no? Kasi wala pa tayong nakikitang loan summary or loan details dito. Medyo scary siya kasi na-provide ko na yung aking withdrawal method or withdrawal info. Baka pumasok siya sa aking GCash account. Well, nag-apply ako by 12:17 PM of today. So, I'll get back if meron tayong result dito. Well, ito na nga, no? As of the moment, 2:18 PM, wala pa din po tayong result. Nakalagay pa din manual review underway pa din. So, I don't know kung magkakaroon siya ng result kasi so far naman, hindi naman pumasok sa account ko, sa disbursement account ko, yung aking loan offer. Kung meron man, no? So, wala pa. So, nagtingin ako ng review sa Google Play Store at nakalagay doon, fast and easy approval daw. So, okay daw utang. Kasi alam niyo naman sa Google Play Store, hindi mo alam kung solicited the reviews yun, no, para ma-approve sila. So, let's see pa. At this one, guys, kasi after now, anong oras na rin, naka-manual review pa din siya. Medyo kinakabahan ako dito kasi baka mamaya nga, auto-disburse niya kasi nangyari na rin to na matagal siya mag-approve pero na-approve talaga. Well, for you to have an idea din, kung siya din si Mada Loan Up, FYI, meron akong approved loan offer kay Mada Loan Up po. Na-approve ako dyan ng 2,000 pesos and then 7 days to pay lang. And then, mataas yung interest rates niya, guys. Hindi rin siya buong matatanggap. Ang dami niyang mga fees. Kaya I doubt kung magugustuhan ko rin yung loan offer nitong si Mada Pera. Ayokong mag-judge ha, pero based din sa experience ko kay Mada Loan Up, hindi nakakatuwa yung kanilang interest rate. And then, short period of time, 7 days to pay, hindi buong matatanggap. Pero ayokong i-judge tong bagong loan up ko or bagong sister ata ni Mada Loan or siya din ito, no? Kasi sa Google Play Store po, hindi natin makita si Mada Loan Up. Si Mada Loan Up po is existing pa din po sa V-App Store sa mga Vivo phone user dito, no? So, dun siya available to download. Ay, hindi ko alam anong agenda ni Mada Pera ngayon since matagal siya mag-approve. Well, sa mga gustong itry ito, magbasa-basa muna kayo sa comment section ko kung may nakapag-try na. Bago nyo i-assess, kung gusto nyo ba siya iutangan kasi hindi ko siya ma-share nga sa inyo. Kasi ganito pa din naka-manual review pa din ako as of now. But don't worry naman, i-update ko kayo in case po na magkaroon ako ng resulta dito. Mag-a-update din ako dyan sa comment section. So again, pag-isipan nyo po mabuti kung gusto nyo pong mangutang dito and don't worry, palagi po ako mag-a-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click nyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!